Konnichiwa, meus amores! So dahil nanggigigil na naman ang nanay, ayan, ang daming tira, kaya nag-decide ako na i-fried rice na lang siya. Nag-add na lang din ako ng hotdog dyan kasi meron na rin natirang hotdog. As much as possible, ayaw kong natitirahan or natatapunan ako ng pagkain. Turo ko sa mga anak ko na kung anong ihain ko, dapat yun ang kakainin nila. Bawal sila maghanap ng ibang pagkain. Dahil tsinelas ko ipapakain ko sa kanila. Charot. So nag-add lang naman ako ng konting gulay dyan. Carrots, tas yung dahon-dahon. Anything na gulay na pwede nyong ihalo sa fried rice. Carry na yan. Barbecue lang naman din yan. Tsaka yung fried pork chop. Fried na pork chop. Tama ba yun? Ang ginagawa ko, pag meron natitirain, hindi naman namin makain lahat sa isang araw. Nilalagay ko siya sa freezer. And then kapag yung tipong feeling ko, kailangan ko na siyang lutuin, hahanapan ko na siya ng paraan kung paano ko siya lulutuin ulit. Actually yan guys, yung pagkaluto ko na yan, gusto ko na ubos agad. Tapos meron pa akong natira dyan na tinolang manok. Lagay ko na muna sa freezer, and then next time ko na siya iisipin kung anong pwede kong gawin. O diba, tipid na tipid talaga. Tsaka bawal ang natatapunan ng pagkain. Nasayang. Tatampo ang grasya. Tsaka ang hirap-hirap kitain ng pera tapos itatapon na yung pagkain. Isa rin yan sa mga turo ko sa mga anak ko na never ever kayo magtatapon ng pagkain kasi syempre yung tatay nyo pagod na pagod sa trabaho. Till morning siya nagtatrabaho tapos biglang yung mga ginagastos para pambili ng pagkain itatapon lang, di ba? Dati, nasanay sila na kapag hindi nila gusto yung ulam, naghahanap sila ng iba, nagpiprito pa sila ng itlog or kung ano yung pwede nilang lutuin na makikita nila sa ref. Nasanay sila sa lola nila. Nung time frame kasi na yun, masyado ako nagtatrabaho. As in, workaholic talaga ako. And hindi ko natututukan yung mga gawain o yung mga pagkain nila sa bahay. Although nagluluto ako everyday ng ulam, iniiwan ko sa kanila. Pero yun pala, kaya napapansin ko ang daming ulam na natitira everyday. Madalas pala hindi nila kinakain masyado. Noong time na yun, ang ginagawa ko, pinapamigay ko na lang dun sa homeless. Meron kaming nakikita lagi mag-asawa dun sa Ikeda area. Homeless po. So kapag marami akong tirang pagkain, hindi nila nakakain sa bahay, pinapamigay ko na lang kaysa matapon. So yan, hindi ko naman na hinaluan yan ng itlog kasi masyado na siyang malasa. Baka ma-overwhelm na yung mga kakain kung ano ba talagang lasa na. Tsaka kung ano lang talaga yung natira sa ref at kung ano lang yung meron sa ref, yan lang. Nilagay ko lang din siya. Yung pamilya ko, actually mahilig sila sa mga tsahan or fried rice na tinatawag. Dati menos lang yung mga gulay-gulay na yan. Pero ngayon, as in tutok na tutok ako talaga sa mga kinakain nila. Hindi sila pwedeng hindi kumain ng gulay. Gulay is life sa akin. So ayan, kapag meron kayo natitirang pagkain, huwag kayong basa-basa magtatapon kahit nakakarampot pa yan. Ayan, so until next time, for my tipid serye, please like and subscribe para alam mo ang ulam namin tomorrow. Ciao!